Hello, my dear fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 30, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na kunin ko itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na pasalamatan ng ating mga bagong subscribers. Hello my dear! Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at makatulong po sana itong mga readings na ginagawa natin sa inyo at sa ating lahat. Sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below ang mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, so let's go na tayo my dear. Let's do this. Tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. 8 cards tayo in total. Meron tayong base card at saka meron tayong clarification card. In short, partner tayo sa reading natin. Let's go na tayo. Tingnan natin. Fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Tingnan natin kung ano meron sa araw na ito. Okay, first card natin is the Knight of Cups. Continuous pa rin ang Knight, my dear, pero may konting space. Okay, may konting, what do you call it? May konting allowance, okay? Para pwede siyang mag-back out anytime. Ganun ang tingin ko kay Knight eh. Okay, like, posible sa love, like, yung nag-offer ka ng love, or sa energy ng money and career, like, tuloy pa rin, pero still, like, not all the way. Naglalagay ka ng allowance. Okay, clarify natin yan. Paki-clarify po ang Knight of Cups. Paki-clarify po ang Knight of Cups. The Seven of Swords. Okay. So, I think may trust issue dito, my dear. Okay, there is a certain trust issue na nangyayari dito. Okay? It's more on parang hindi secured na energy, nagre-release ng hindi balance. Okay? So, unahin natin yung area ng siguro, sige, money and career muna tayo. Okay? Money and career muna tayo. Sa area ng money and career, hindi ka masyadong kampante sa kung ano yung nangyayari sa usapin ng money and career as of this moment. Like, meron kang hesitation, hindi ka mapalagay, okay? It's like, you are not 100% okay kung paano nagpo-flow yung mga bagay-bagay. There is a tendency, my dear, na sige, parang nag-go with the flow ka na lang, okay? Or nagra-ride on ka sa kung ano man yung nangyayari sa usapin ng pinansyal. Pero at the same time, meron kang mga pangamba, okay? May mga nangyayari inside you na hindi mo mapaliwanag. Nagre-release siya ng parang hindi secured na energy. Parang hindi sure na energy, okay? Lalo na, my dear, kung meron mga tao na nag-promise sa'yo, this is the day, my dear, na mararamdaman mo talaga na parang hindi ka dapat kumakapit or parang hindi kapanipaniwala yung promise na yon. Okay? Kung ano man yung promise na yon. Okay? Sa usapin ng love, this is more on, okay, nandyan ka pa rin sa usapin ng love, pero at the same time, there's a tendency na there's something off sa usapin ng love. Okay? Posibleng hindi ka naniniwala sa partner mo. Posibleng hindi ka masaya sa kung ano yung nangyayari sa loob ng relationship. There's something off, okay? So, nagpapatuloy ka pa rin, my dear. Sige pa rin, tuloy pa rin, pero may space nga siya. No? Meron siyang space, merong gap siya, my dear. Hindi siya all the way, okay?
So, asahan mo yan ngayong araw na to, my dear, okay? June 30, na medyo hindi ka 100% na into it, okay? Like, kung nag-uusap kayo ng, like, connection, like family, friends, or relationship, kahit sino sa kanila, it's more on parang may certain na pagdududa doon sa nangyayari, na parang may big question mark, my dear, no? Hindi ka naniniwala, may pagdududa, and parang hindi ka rin, I can feel na parang hindi ka 100% na safe, no? Hindi to yung typical na parang kaya mo mag-relax, and there's a tendency nga baka hindi ka magkakatulog ngayong araw na to, or parang hirap kang makatulog, my dear, because of you are just trying to analyze kung ano ba talaga yung nangyayari, something like that. Pero hindi siya makikita sa action mo, like dire-diretso ka pa rin, like okay, pero deep inside may nangyayari na something, okay? So let's go tayo, my dear. Next card. We have here the High Priestess, okay? Tuwing lumalabas si High Priestess, it's a revelation. So, dinalaw ka ni High Priestess ngayon. And ngayon naintindihan ko na, my dear, yung pusa ko, kinakayod yung gustong pumasok dito. Mamaya ka na pumasok, okay? Ngayon naintindihan ko na, my dear, kung bakit nararamdaman mo yan inside is because parang may sinasabi si High Priestess sa'yo. Si High Priestess is energy of revelation, connected sa yung inner, okay? Sa loob, okay? So, parang wina-warningan ka dito ni High Priestess. Let me see, clarify natin siya. Or parang may nire-release si High Priestess sa'yo. Tingnan natin, my dear. Paki-clarify po si High Priestess. We have here the energy of the King of Swords. Okay, the gift of knowledge. Okay, nararamdaman mo talaga na there's something off. Lalo na pag mayroong mga involved na tao, parang you feel na parang there's something off, parang mayroong tinatago, parang mayroong hindi sinasabi. Sabi ko nga, mga promises ngayong araw na to, like, hindi ka talaga 100% na convinced, okay? Like, kung ano man yung mga promises na yan. Ganun pa rin. Sabi ko nga, nag-go with the flow ka pa rin, pero there's something na nangyayari talaga inside. Sa energy ng King of Swords, this is a very, very smart na card. As in, sobrang talino nito. And I think revelation, okay? Revelation sa combination ng energy ng the High Priestess and the King of Swords. Revelation, okay? It's just more on parang hindi mo mapaliwanag, pero parang nagkakaroon ka ng inner inside or inner feeling, pakiramdam, inner feelings, okay, na parang there's something off, na parang may mali, okay, parang mayroong pinagtatakpan, or parang may pakiramdam ngayong araw na to na teka, parang hindi siya okay, na gano'n na pakiramdam, sa usapin man yan ng financial or sa usapin man yan ng love, okay? Lalo na may dear kung meron mga tao na parang manghihiram sa'yo ng pera, or probably baka meron mga babayaran sa'yo or something like that. Parang you have this weird feeling na, okay, parang may maling nangyari. Ganon. May maling, may ibang agenda tong tao na to. Parang ganon. Okay. We have here the energy of the Eight of Pentacles related sa energy ng work. Okay. I think may sabotage din sa usapin ng work, no? Pakiramdam ko parang meron mga tao din na parang hindi talaga mapagkakatiwalaan sa usapin ng work, okay? Lalo na sa usapin ng pinansyal, parang meron mga something off. Parang nararamdaman mo na, teka, parang may mali. Okay, paki-clarify nga po yung ating Eight of Pentacles. Paki-clarify po yung ating Eight of Pentacles. Let me see. Clarify natin yung Eight of Pentacles. Okay, we have here the energy of the Two of Wands. Sa energy ng Two of Wands, hindi mo alam kung itutuloy mo ba or hindi. Alam mo yung pakiramdam, my dear, na parang gusto mo mag-walk out pero hindi ka makapag-walk out. Yun ang nakukuha ko dyan. Sa usapin ng work, hindi ka na talaga komportable sa usapin ng work. Like, hindi mo na talaga gusto kung ano yung mga nangyayari sa usapin ng work, sa mga taong nakakasama mo. Like,
okay, you feel talaga na there's something off, parang pinaplastic ka na lang or parang pinapakisamahan ka na lang, yun ang nakukuha mo dito. And ngayong araw na to nagkakaroon ka talaga ng mga clarification. Baka nitong mga nakaraang araw, baka pakiramdam lang ito, okay? Pakiramdam mo lang na parang may something off na nangyayari, pero this time, confirm na talaga siya. So, malalagay ka dun sa point, my dear, sa energy ng 8 of Pentacles at saka ng 2 of Wands dito sa card na to, my dear, kung itutuloy mo pa or hindi. Sa usapin ng work, hindi mo alam kung magre-resign ka na ba, maghahanap ka na ba ng iba, malalagay ko dun sa point na yon. Possible, my dear, na sabi ko nga, tuloy pa rin, continuous pa rin, pumapasok ka pa rin sa work or ginagawa mo pa rin kung ano yung ginagawa mo, pero there is a unsettling, hindi settled na pakiramdam. Parang there's something off na nangyayari, parang ganon. Possible for some of you hindi na kayo masaya sa nangyayari or baka hindi naman talaga kayo masaya, baka masaya naman talaga kayo sa work, pero there's a tendency na baka hindi kayo masaya sa mga nakakasama ninyo sa work or mga nakakatrabaho ninyo. Yun ang nakukuha ko, my dear. So I think parang hindi naman yata sa work talaga ang problema, is more on the tao ang problema, no? Kasi may 7 of Sword. I can see a group of people over here na parang probably parang sinasabotage ka, okay? Parang pinag-uusapan ka or something. Sa energy ng 7 of Sword, ayun, yun sa likod. Nakita mo parang may nagbo-bonfire doon sa likod. Ayan, oh. So, parang there's a group of people na parang pinaplastic ka or parang sinasabotage ka, okay? And kung sa relationship naman ito, I can see na parang meron mga tao na meron silang feedback sa relationship or parang very open sila na nakakapagbigay ng feedback sa loob ng relationship, and yung relationship is possible na nasisira ng dahil doon sa mga feedback na yon. Like possible na baka may sinasabi sa partner mo or baka may sinasabi sa'yo, is more on parang may nakikisaw-saw, my dear, sa loob ng relationship. Ang malungkot dito, if part ng pamilya nung partner mo or part ng pamilya mo is yung gumagawa ng tension sa loob ng relationship, kasi dapat hindi ganon, okay? Dapat hindi ganon yung nangyayari na yung mga kanya-kanyang pamilya or kanya-kanyang mga kaibigan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang relationship. And ganon din, my dear, sa kaibigan or sa pamilya, no? So, may something na off talaga na nangyayari, my dear fire sign over here, and nararamdaman mo siya ngayong araw na to. For some of you, gusto ninyo mag-walk out. For some of you, gusto siguro ninyong mag-burst out or magsalita or magalit, pero hindi ninyo magawa-gawa kasi ang nangyayari is more on parang pakiramdam siya, inner feeling siya, nasa loob siya. So, possible na walang evidence, pero napapansin mo talaga na parang there's something off. Okay, may mga confirmation, and hindi mo alam kung paano mo i-deliver to sa kanila kasi wala nga talaga siyang evidence. Pakiramdam mo lang, like the high priestess energy yung nandito. Okay, next card tayo, may last 2 cards tayo. Kahit sa partner mo, gusto mong sabihin sa partner mo pero parang hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya yung nararamdaman mo na words. Although sabihin natin, pwede mo naman sa kanyang i-deliver na parang nararamdaman ko lang, pero baka sabihin niya sa'yo na supernatural or something like that, okay? Baka hindi niya talaga 100% na maintindihan. Okay, so let's go tayo, my dear. We have here the energy of the Ace of Pentacles and the Queen of Swords, okay? Sa energy ng Ace of Pentacles, may kinalaman to sa blessing, opportunities, okay? Sa energy ng Queen of Swords is more on the second chance, and we have here the energy of the Hermit, okay? So, sabi ko nga, my dear, kung meron ka mga tao na, sabi ko, di ba kanina, possible na baka meron mga tao na magpa-promise sa'yo ngayon, and eto yon sa energy ng Ace of Pentacles, okay? Possible na baka meron mga proposal, meron mga sasabihin sa'yo na, eto, try natin to, ganito, ganyan, ganun, pero parang hindi ka talaga komportable, parang alam mo na there is something off doon sa ino-offer sa energy ng Ace, to the point na may Queen of Swords dito, possible na nakikinig ka lang dito sa offering na to, dito sa parang usapan or kung ano man to na sinasabi, pero pakiramdam mo talaga na parang may panloloko na may panloloko na mangyayari, parang there's something off na mangyayari very very soon. And sa energy ng Hermit, okay, possible na hindi lang to first time na nangyari,
the energy of the Empress, possible na take advantage or parang inaabuso na pagmamahal. So for some of you is possible na nararamdaman ninyo ngayong oras na to or ngayong araw na ito na meron mga tao na parang ino-opportunista ka na or parang alam mo yon, sinusunggaban na yung kabaitan mo o yung pagmamahal na binibigay mo sa kanila. Para bang ginagamit ka na, in short, ganon. Kumbaga parang may mga tao din na pagkaharap ka okay sila pero pagkatalikod mo napakarami yung sinasabi about you. And nararamdaman mo na kaya siguro sila ganon because of meron ka pang pakinabang or parang meron ka na yung offer sa kanila and parang ayaw nila mawala yon kasi may pakinabang ka pa. Pero deep inside, like ayaw ka talaga nila makasama or ayaw talaga nila sa'yo and pinapakisamahan ka lang nila because of kung ano yung pakinabang or kung ano yung benefits na nakukuha nila sa'yo. And nararamdaman mo lahat yun, my dear, ngayong araw na to. For some of you is medyo matagal mo na tong alam, okay? Ngayong araw lang na to nagkakaroon ng confirmation, okay? So, my dear fire sign, ito po ang nasagap natin na message, energy para sa araw na ito, June 30, 2026. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye!